Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawad ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Maximilian Mary Kolbe, priest and martyr. Lahat po tayong nagkakamali. Wala pong perpekto. Lahat tayo ay may nagawang kasalanan sa buhay. O lahat tayo ay, sa palagay ko, nakapanakit na ng ibang tao. Pero sa kabila nito, hindi naman po ibig sabihin nun ay wala na tayong kakayanan na itama yung pagkakamali po natin o wala na po tayong kakayanan magbago. Marami sa atin minsan ay ang tingin sa mga kapatid natin ay hindi na magbabago, talagang tubigas ng makasalanan o kaya naman talagang salbahi na lamang. Sa ating ebanghelyo ngayon, tinuturuan tayo ng Diyos na maging mapagpasensya sa mga kapwa-tao natin, lalong-lalo na sa mga nagkakamali. Tinuturuan tayo ng step by step na tinatawag nating fraternal correction bilang isang simbahan na nananampalataya sa Diyos, sa iisang Diyos. Tayong magkakapatid at sana po tayo'y magtulungan na itama yung ating kapatid na nagkamali o gumagawa ng hindi maganda. At ito yung ating misyon. Isa sa mga misyon natin ay ang itama o ibalik sa mabuting landas yung ating kapatid. Kapag itinatama natin, hindi ibig sabihin nito tayo ay pakialamero. Hindi ibig sabihin nito ay tayo ay nakakapanakit ng ibang tao. Pero ang ibig sabihin nito, tayo ay may malasakit at nais nating maisatama ang buhay ng ating kapwa-tao. Sa step by step na ito, ang una pong step ay kausapin natin ng masinsinan, one-on-one. At itama natin yung pagkakamali ng ating kapwa. Kung hindi pa rin nakinig, kumuha tayo ng 2 o 3 saksi para pagsabihan, para maging mga tagapagsalita o magpapatunay na mali yung ginagawa ng kapatid natin. Kung ayaw pa rin, sa ikatlong step, yung sa ating community, sa simbahan. At kapag wala pa rin, sabi ng Panginoon, ituring na natin na hintil o tax collector. Pero kung titingnan natin mga kapatid, ang purpose po ng fraternal correction o pagtatama sa kapwa natin is para magbago at magbalik loob, hindi para parusahan. Kaya kapag tayo itinatama, ibig sabihin nun may malasakit yung tao sa atin. Ibig sabihin nito, may nagmamahal sa atin. Kaya huwag sasama yung loob natin. Magpasalamat pa nga tayo kasi may concern sila sa atin. Kasi ibig sabihin nito, kamahal-mahal tayo. At dito rin po, tayo ay hinahamon ng Diyos na huwag nating sukuan. Kaya nga 3 steps. Huwag nating sukuan na itama o mapabalik yung ating kapatid na gumagawa ng hindi maganda. Huwag tayong agad-agad nang bibitaw kasi parang mapanghihinaan tayo ng loob na huwag na lang, bayaan na lang natin sila. May pagpatuloy yung gusto nilang gawin sa buhay nila kahit nakakasama sa kanila at alam natin ito. Bilang mga nananampalataya sa Diyos, sana po magkaroon tayo nung zeal na huwag nating sukuan ang ating kapatid. Ipagpatuloy lang natin na gawin ang lahat para kanyang ma-realize yung kanyang pagkakamali at upang sa ganon, makita niya na hindi pala maganda yung kanyang tinatahak na landas. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.